Maliban po sa pagiging tourist spot, malaki itutulong ng dinarayong Bantay Bell Tower sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa Bantay, Ilocos Sur. Kung papaano, alamin natin sa ulat ni Ara Perez. Wala na sigurong makapapantay pa sa pakiramdam ng security o yung mga alam mong parati kang ligtas. Kaya naman mapalad ang mga Ilocano na mula pa noong 1591 ay nabiyayaan na nitong Bell Tower na ika nga ay nagsisilbing tagabantay ng mga residente ng Bantay, Ilocos Sur. To be a watchtower, kasi itong height ng bell tower na ito, makikita mo na ang maraming probinsya at towns dito sa Ilocos. At historically, yung mga Spanish noon na gustong awayin ng mga from other places, diyan sila nagbabantay talaga para hindi makuha itong Ilocos or itong place na ito from the other provinces na gustong kunin itong place na ito. Hanggang ngayong ika-21 siglo ay tila effective pa rin ang pagiging watchtower nitong Bantay Belfry dahil base sa tala ng PNP Provincial Office dito sa Ilocos, mayroon lamang 23% annual average crime rate ang kabuuan ng Ilocos Sur. Si Monsignor Formoso naman, bagaman isang purong Ilocano, 3 buwan pa lamang na itatalaga bilang kura paroko ng maliit na bayan na ito. Kaya naman pati siya ay namamangha pa rin sa ganda ng Bantay Tower at maging sa Bantay Church o St. Augustine Parish Church. Yan din ang question ko noon. Ano bang nakikita ng mga turista dito? Pero nung pumunta ako dun sa taas, maganda talaga ang view. At talagang binabalik-balikan talaga. Mula Agosto hanggang Disyembre umano ang peak visits ng mga turista sa kabuuan ng Ilocos Sur na sa humigit kumulang 250,000. Patunay na talaga namang it's more fun in the Philippines. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.